remember, si Pangulong Duterte, nanggaling yan sa siya lang ang oposisyon noon. Wala nang iba. Nagsosolo yan, Lone Ranger tawag sa kanya. Lin Miyamoto, maraming salamat po Di ba po? Ganun eh. Ibig sabihin, alam niya, kaya niya magsolo. Kaya niya talagang lumaban na mag-isa. At alam niya kung paano niya ititrigger ang mga tao. Oh, eto papakita ko lang sa inyo. Etong speech ni Pangulong Duterte. Napaka ganda nito eh. Eto. Malaman to. Lin Miyamoto, salamat Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI kasama si Pastor Apollo Siquibuloy na hindi niya alam paano siya nadawit sa issue ng destabilization of plot laban sa Administrasyong Marcos. Ibinahagi ni dating Pangulo nang makasama niya ang mga retiradong general, wala naman silang ibang napag-usapan kundi ang issue ng korupsyon sa mga institusyon ng bansa. Ang isyong ito ay umugong kasunod ng mga ulat na umano'y na misquote ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner Jr. sa kanyang pahayag na inilabas kaugnay sa mga nagpaplanong patalsikin ng Pangulo sa posisyon. I really do not know how I was dragged into this. But you know, as a former employee of government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sinabi ko lang naman doon, among others, but was really the important point in my discussion was, as long as there is no serious issue of corruption. And as a former president, in yung mga retired generals, maybe they have quoted me nung pero sabi ko nga bring it out in the open. Take note Take note. 1. Inamin talaga ni Pangulong Duterte na may makausap siyang retired general. Diba? Pero sabi niya, ang sinabi ko lang naman wala pa namang enough corruption. Unless there is an enough corruption. Kita nyo kung paano, kasi remember, ingat din siya sa salita, pwede siyang, alam mo naman, ang gobyerno natin, mga diktador ngayon tong mga nakaupo, pwede siyang sampahan ng kasong sedition. So, ingat siya sa sinabi niya. Wala naman ako sinabi. Pero, number 1, napansin ko dito, kaya lang kasi napuputol Ewan ko kung number 1, talagang there was a talk between the president and those retired generals. Aminado siya doon, di ba? Pangalawa, sabi niya at suggestion niya sa mga retired general? Kung napansin niyo to, sinabi niya? Bring it out in the open. Noong una, iniisip ko na maigi, bakit bring it out in the open? Niya nasabi yun. Isipin niyo mabuti bakit bring it out in the open kung meron man kayong criticism? Ang binigay niyang dahilan, para hindi sila masabing destabilizer. Kasi when you bring it out, hindi na destabilizing yan. Kasi nga, you were just a critic of the government, which is, it is protected by our law as freedom of speech. Diba? Pero pag tinago mo yan, maaaring sabihan kang destabilizer ka. Yun ang pinupunto ni Pangulong Duterte. Tama, mali. Pero ito ang pinakamatindi kong naisip na baka lang naman. And I'm not sure. You may have your own opinion. I may have my own opinion. Let me know if your opinion is my opinion is also your opinion. Bakit niya sinabing bring it out in the open? Yan daw ang sinabi niya doon sa mga retired generals. Tama, mali. Ano ang ginawa ni Browner? Sinabi sa open. Kasi hindi ko mapagtanto, hindi ko ma-connect, bakit binanggit ni Browner yan kung talagang
there is a destabilization going on. Magiging kasiraan. Sa AFP yun. Tama, mali. Magiging hindi magandang, parang ang dating noon, may sunog, sumigaw ka ng sunog, ikaw yung bumbero. Eh di sana pinatay mo na lang yung sunog. Bakit kailangan niya pang sumigaw ng sunog? Kasi nga, para malaman ng ibang tao na there is a sunog. Tama, mali. O, ilipat natin. Bakit kailangan niya sabihin na there is a destabilization among the retired generals na nakausap niya? Ibig sabihin, somehow, if I'm right, but I may be wrong, gustong malaman ng taong niya, na malaman ng taong bayan, that some generals are talking, that some people in AFP are talking, and they are dissatisfied with what it is happening. Bakit? Kasi nga, sabi nga ni Pangulong Duterte, dahil sa katiwalian na nangyayari, may mga usap-usapan. Merong mga, hindi man niya ginamit yung word na destabilization, pero merong mga nagkikriticize. Ibig sabihin, meron na nangyayari, may simula nang nangyayari. Eh, kailangan mailabas yun. Kasi kung hindi mailalabas yun, remember, ano ang elements ng successful turnaround ng isang administration? Juliet, Omli, Kawas, Shet, Chitel, salamat po. Sabi nung iba, kung sino may armas siya may kapangyarihan. That's not true. I think kailangan din ng suporta ng taong bayan. Kasi so far, kung babasihan natin ng kasaysayan, maraming kudita nangyari sa Pilipinas. Numbers of kudita. But most of them failed. Lalo na nung panahon ni Cory, di ba? Dami nun. But most of them failed. Why? There was no mass support. Panahon din ni di ba? Kung naalala niyo yung Oakwood. Oh. Bakit? Remember, they were calling for support at that time. Don't forget that. They were, ewan ko, buhay na ba kayo nun? Ako, buhay na ako nun. They were calling for support at that time sa Oakwood. Walang lumabas. Walang tao. It is not enough para ang AFP lang ang magpatalsik sa isang gobyerno. So what do I mean? Kailangan ng tao. Kaya naging successful yung unang EDSA, hindi dahil sa mga bumaligtad na mga sundalo lang. Kailangan may tao. Yan, tama. Military, may figure at may tao. I think figure, mukhang lumalabas na ang figure. Military, mukhang yan ang ipinapahiwatig sa atin. People, I'm not sure about it, pero kung ating titignan ang trust rating ng Pangulong Duterte, mataas. Mataas din ng hindi masaya sa taas ng bilihin. Diba? Ulitin ko, wala ako sinasabi I am against any form of coup d'etat. I am against any illegal na pagpapatalsik sa isang presidente. Baka mamaya nandiyan na naman, nanonood na naman yung mga bataan ni bataan ni fake news. Uy, sekretary, alam mo ba si Banat Bay? Oo. Nanawagan ng people power. Tapos biglang na naman, meron na namang hihirit dyan na mahilig lumamas. Si Banat Bay nananawagan ng people power.
Si Banat Boy, nanawagan ng people power. Di ba? Ganyan eh. Kaya nga nililinaw ko na ngayon eh. Hindi po ako nananawagan ng kahit na anong people power. Wala naman po akong karapatan. At hindi naman po ako malaki. At si Dada, malaki. Pero, wag nyo rin kakalimutan na nasa ating konstitusyon. The will of the people. Nasa konstitusyon natin yan. Akin, lang natin, tamang pag-criticize, sabi nga ni Pangulong Duterte. Actually, sinabi niya nga dito not the time. We have to support the president, not the time. Pero actually, natawa ko doon. Bakit? Sabi kasi niya, not this time. Pag pinanood mo yung video ng buo, sabi niya, it's not the time or not this time. So, pag sinabi niyang not the time, not this time, ibig sabihin, sa Tagalog, hindi pa panahon. So, kunwari may nanliligaw. Sinabi mo dun sa manliligaw mo, hindi mo na kita sasagutin ngayon. Hindi pa panahon para sagutin kita. Tanungin kita ngayon, kunwari ikaw yung nanliligaw. Itutuloy mo yung panliligaw mo? Hindi, tanungin kita. Tama. Pag sinabihan ka nga, hindi pa panahon para sagutin kita. Ako'y nag-aaral pa. Simple lang sinasabi. Hindi pa panahon ngayon. Pero, darating ang panahon. Na manligaw ka. Yan linilinaw lang natin. Baka sabihin na naman na iba, si Banat Boy, sabi niya may panahon para nung taong bayan. Alam mo naman mga fake news dyan. Basta sinabi ni Pangulong Duterte, this is not the time. Ituloy lang natin. When we talk about kudeta or changing government by force, you talk about it openly para walang duda. Ayon pa sa dating Pangulo, dapat ay alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang mga institusyon ng gobyerno na puno ng korupsyon upang agad itong matuldukan. Samantala, inihayag ni Duterte na hindi niya masasabi na kurap ang kasalukuyang Pangulo. Ngunit nagbigay ng payo na dapat na magbigay ng utos si Pangulong Marcos upang tuluyan ng mawala ang mga anay ng gobyerno na patuloy na nilulustay ang pera ng taong bayan. Pero ang pinaka-issue talaga na mabigat pag may corruption sa gobyerno and it's rampant, uncontrolled, and unabet. Yung uncontrolled, walang magkocontrol. Pero as long as there is the sense of at least may ombudsman, taong bayan, or the president himself, he should know. The president should know because he has at his disposal every information that he can use to counter the threats to democracy. So, walang problema yan. Marcos should know kung saan yung mga weak points, especially corruption. Doon siya mag-concentrate. Marcos, wala akong masasabi. I would not say that he is corrupt. Pero siya lang, I cannot. Diba? Tama din sinabi natin, diba? Hindi natin Hindi ko kami nag-uusap ni PRRD. Pero yun ang sinabi natin Ako sa tingin ko, Marcos will not corrupt. Kung meron man siyang kahinaan, hindi ang korupsyon. Ibig sabihin kung meron man siyang kasalanan, hindi ho ang korupsyon. I don't think Marcos will do the corruption. Ano na siya Mayaman na yan Hindi na kailangan yan.
kung ano, marami nang ano yun, di ba? May talanugol pa nga yun. Ang ano lang dyan, yung nasa baba niya. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, eto simpleng sinasabi ni Pangulong Duterte, sinisisi nyo sa akin yung destabilization sa akin, hindi. Ang dapat gawin ng gobyerno na ito, si Marcos walang korupsyon siya nakikita, pero dapat si Marcos bilang presidente, bantayan niya yung mga tiwali sa kanyang gobyerno. Di ba? Tiwali yung mga, kasi yan na magiging dahilan ng kudita. Hindi siya. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit ako sisisihin nyo? Hindi naman ako part ng gobyerno. Tandaan ninyo, eto ha. Ang hirap kasi dun sa iba, sinisisi, actually hindi nga lang sinisisi sa kanya eh. Yung dalawang fake news na anti-Duterte, sinisisi pa sa mga vlogger. Hindi totoo. Alam mo, eto mga kababayan, simpleng-simple lang naman yan eh. Ang mga military natin, they're not political. Most of them. Okay? Actually, talagang masasabi ko, itong mga AFP, hindi political yan. But remember, ang kanilang mandato na naaayon sa konstitusyon is to protect the Filipino people. So, if they think na ginugoyo na sila ng gobyerno itong taong bayan, yung mga nakaupo, tinatarantado na sila, ninanakawan na sila, mga tiwali. Sila po ay mga tagapagtanggol. Gagawin nila yan. Ipagtatanggol nila tayo sa mga tiwaling nakaupong opisyal. Naintindihan natin? So, ibig sabihin po nun, na ayon sa ating batas, na kung sakasakaling nakakita nila na inaabuso na ang mamamayan, gagawa ho sila ng galaw. Pero kaya nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, na Pangulong Marcos, sa akin, huwag nyo isisi yung kudita, ayusin nyo yung mga tauhan. Kasi sila magiging dahilan kung bakit aalsa at lalaban ang mga sundalo. Ganun lang kasimple sinasabi ni Pangulong Duterte. Don't give any reason para sa mga sundalo na mag-alsa sa pamamagitan ng isang kudita dahil po nakikita nila yung mga opisyal ng gobyerno ay mga korap at tiwali. Make any categorical statement of the others. Granting that or assuming na totoo yan o hindi, all he has to do is or any other government isang sabi mo lang, do not do it. Or if it is a contract Epifania humiwat, salamat po. To billions. Epifania. Itong mga government-owned corporations. Padala mo yung justification mo for approving or disapproving a contract. Para malaman ko kung madali lang man. Ayon pa kay Duterte, ang isyu ng kudita ay palaging naiuugnay sa korupsyon dahil hindi na ito makontrol. Pero yan ang talking about a kudita or a violent overthrow of government. Historically dito, it's always corruption. Abuse of authority. Uncontrolled. Mga abuses na hindi talaga na bipigilan. So, simple lang yan. Isang salita ng presidente yan. Maniwala naman lang. And there's always the military mautosan niya na kindly because upon his orders, the military can always intervene.
Samantala, matatandaan ni Lino naman ng AFP na nananatili silang tapat sa kanilang The military can always intervene, sabi ni Pangulo Duterte. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga sabi ni Pangulo Duterte, historically, kaya nagkakakudita, it's because of corruption. Katiwalian. Okay? Pero, isipin mo, sa mga nakaraan niyang video, sinasabi niya, kayong mga nasa kamera, i-liquidate ninyo yung gastos niyo. Alam niya kung saan, kung saan na pipindutin yung dapat pindutin para lumabas yung korupsyon. Di ba? Ngayon, dahil sinabi niya, usually nagkakakudita naman pagka may corrupt Alam ko, parang mo na sinabing and sinabi niya pa nga dito the AFP can intervene. Mautosan niya na kindly because upon his orders the military can always intervene. Samantala, matatandaan ni Lino naman ng AFP na nananatili silang tapat sa kanilang tungkulin na itaguyod ang konstitusyon at hindi kailanman sasali sa kahit anumang kilusan laban sa pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas. And so, simple lang naman sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Kayo na akong bahala. Hindi, alam mo, ano yan kaya nga parang nga binibigyan niya ng unsolicited advice ang ating Pangulo. Nasabi lang niya, simple lang, gusto mo mawala yung usap-usapan ng destabilization, kudita. Yung mga tao mo. Korupsyon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganyang And lumabas na there is a destabilization. Ayaw man nilang tawaging plot, but there's a destabilization na talks. Ibig sabihin, marami sa ating mga general nakakakita ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Di ba? Tayo naman bilang mamamayan, nagmamatsyag lang ho tayo. Ako, ulitin ko, ako ay nasa legal na proseso. At ang legal na proseso ay dapat nating bilang sundalo ng bansang Pilipinas, your loyalty should be on our Constitution. Diba? Hindi totoo naman yan The loyalty of AFP and the police is on the Constitution, not on the people, but on the Constitution. Okay? Kung nakikita na nating binabastos ang ating konstitusyon at binawalang niya ang taong bayan, manalangin na tayo. Performance will start momentarily.